Naranasan mo na bang habulin ka ng iyong mga kasalanan? Naranasan mo na bang kung kailan gusto mo nang tumiwalag, gusto mo nang ayusin ang buhay mo, gusto mo nang tuluyang lumayo sa tukso, ay tila ba hinahabol ka nito at hindi mo magawang layuan dahil alam mong pag ginawa mo yon ay tuluyang masisira ang bagay na iyong pinangangalagaan? Well, yan ang kwento o buod ng kwento ni Ava or ni Ava. Pero dahil paarte tayo, Ava. Ava ang basa natin sa pangalan niyang AVA. Huwag na nating patagalin. I know that you're excited. So, heto na. Bago yan, may announcement tayo bukas. Abangan nyo ang bukas nating upload, okay? Kaya eto na ang paborito nyong programa, ang Dear Mama Mia. Ang sabi nila, lahat daw ng tao ay nagkakamali. Kapag ikaw ay nagkamali, ibig sabihin, tao ka pa. Pero paano kung ang pagkakamaling nagawa mo ay hindi basta-basta naayos sa isang sorry? Paano kung ang nagawa mong pagkakamali ay pwedeng maghabol sa'yo hanggang dulo? Dear Mama Mia, hindi ko po alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. 5 taon na ang nakakalipas, pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang sakit ng mga desisyong ginawa ko noon. Mga desisyong hindi ko alam kung tama ba o mga pagkakamali. Ako si Ava at ito ang kwento ko. 21 years old lang ako noon. Nag-aaral pa sa college. Noon ay nabuntis ako ni Carlo, Mama Mia. Si Carlo, ang lalaking akala ko noon ay siya na ang magiging kasama ko sa habang buhay. Mahal na mahal ko siya, Mama Mia. At naniwala naman ako na mahal din niya ako. Pero isang umaga, matapos kong ibalita sa kanya ang tungkol nga sa pagdadalang tao ko, ay bigla na lang siyang nawala at naglaho na parang bula. Wala man lang kahit na anong paliwanag. Wala man lang ni katiting na pamamaalam. Walang tawag, walang text. Para siyang bula, parang multo na naglaho bigla sa buhay ko. Sa mga magulang ko, Mama Mia, isang malaking kasalanan ang mabuntis ng walang asawa. Kilala ang mga magulang ko sa lugar namin bilang religious, conservative at mahigpit. At alam kong kung malalaman nila ang katotohanan, hindi lang ako ang mapapahiya, kundi madudungisan ko rin, pati ang pinakaiingatan nilang pangalan. Takot na takot ako noon. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga magulang ko. Kung paano ako haharap sa kanila sa ganito kong sitwasyon. Doon naman pumasok si Sandro, Mama Mia, ang aking childhood friend. Kapitbahay namin ang pamilya ni Sandro mula nung bata pa lamang kami. Matagal na po akong sinusuyo at nililigawan ni Sandro. Magkasama kaming lumaki sa iisang lugar, magkaedad at halos araw-araw ay nagkikita. Mabuti siyang tao, mabuti siyang lalaki. Palagi siyang mahinahon at sa tuwing may problema ako, siya talaga ang unang tao na nalalapitan ko. Siya yung tao na hindi ako hinuhusgahan.
Siya yung tao na lagi akong iniintindi. Pero kahit gaano siya kabait at kahit gaano kalinaw ang nararamdaman niya para sa akin, hindi ko pa rin siya binibigyan ng pagkakataon noon. Sa isip ko, kaibigan lang siya. Parang kapatid. At wala na akong nakikitang mas higit pa roon na pwede naming maging relasyon. Ganun lang talaga ang tingin ko kay Sandro. Walang kahit na ano, mama niya. Nang araw na yun, tulad ng mga araw na namomroblema ako sa kung ano-anong bagay, si Sandro po ang una kong pinuntahan at nilapitan. Umiyak ako sa harapan niya at doon ko sinabi sa kanya ang katotohanan na nagpabago ng buhay ko. Doon ko sinabi sa kanya na buntis ako at iniwanan ako ni Carlo na siyang ama ng pinagbubuntis ko matapos niyang malaman ang aking kalagayan. Mama Mia, habang umiiyak ako noon, habang namomroblema ako, at sinasangguni ko kay Sandro ang aking suliranin, ay hindi ko makakalimutan kung papaano niya ako tinitigan. Wala akong nakita ni katiting na panghuhusga sa mga mata niya. Kahit malinaw na mali sa mata ng mga tao ang sitwasyon ko dahil batang-bata pa ako, nag-aaral pa at hindi pa kasal. Ganun talaga si Sandro. Hindi niya ako hinuhusgahan, bagkus ay pinipilit niya akong intindihin ano paman ang nagawa kong pagkakamali. Ang tanging nakita ko sa kaniyang mga mata noon, Mama Mia, ay awa, malasakit, at isang klase ng determinasyon na kailanman ay hindi ko inaasahan. Sinabi niya sa akin na handa po siyang akuin ang responsibilidad na dapat ay sa nobyo kong si Carlo. Handa raw siyang harapin ang mga magulang ko. Handa raw siyang magpakaama sa aking dinadala, Mama Mia. Huwag lang akong mamroblema at huwag lang akong mapahiya sa mga mata ng madla. Handa niyang pakasalan ang isang babaeng hindi naman siya minamahal para lang mailigtas ito at ang pamilya niya sa siguradong matinding kahihiyan. Eva, huwag ka nang umiyak dyan. Akong bahala sa'yo. Kung gusto mo, pakakasalan kita para hindi ka naman problema sa sitwasyon mo. Bigla niyang sabi sa akin noon habang patuloy pa rin akong humahagulgol at nagsasabi sa kanya ng aking nararamdaman. Gulat na gulat ako, Mama Mia. Pati nga siguro luha ko ay nagulat din at tila tumila ito bigla. Parang hindi ako makapaniwala. Mara akong nabingi sa narinig ko sa kanya. Ibang klase kong magmahal si Sandro. Ibang klase kong magsakripisyo. Hindi ko alam kung papaano siya sasagutin noon sa kanyang sinabi. Pero habang iniisip ko ang lahat ng posibleng mangyari, ang galit ng mga magulang ko, ang mga chismis ng mga kapitbahay, kamag-anak at mga nakakakilala sa akin, at ang posibleng magiging buhay ng anak ko kapag lumaki siyang walang ama, Mama Mia, bigla akong napatanong kay Sandro kung sigurado ba siya sa sinasabi niya. Oo naman. Bakit? Tingin mo ba ibibiro ko ang mga ganitong uri ng bagay? Sandro, sure ka ba talaga? Hindi mo anak to. Wala tayong relasyon.
Pwede ka pang magkaroon ng magandang kinabukasan kasama ang future mo. Pero ikaw ang gusto kong future, Ava. Ikaw ang gusto kong makasama. At handa akong maghintay hanggat mahalin mo ko. Ang nais ko lang naman ngayon ay maprotektahan ka. Ang nais ko lang naman ngayon ay huwag magalit sa iyo ang mga magulang ko at huwag kang mapahiya sa ibang tao. O huwag magalit sa iyo ang mga magulang mo. Mama Mia, dahil nga sa sinabing yun ni Sandro at dahil na rin sa pag-iisip ko ng mga posibleng consequences nitong aking pagbubuntis, ay napapayag niya ako. Napapayag niya ako hindi dahil gusto ko ring magpakasal sa kanya, kundi dahil pakiramdam ko wala na akong ibang pwedeng takbuhan pa. Wala na akong pwedeng maging solusyon pa sa kinakaharap kong problema. Pinili kong tanggapin ang alok ni Sandro kahit alam kong mali ito sa puso ko. Mali na pakasalan mo ang taong hindi mo mahal at hindi ko mahal si Sandro. Mahal ko siya bilang kaibigan, bilang kapatid, pero hindi bilang magiging asawa. Kaya lang Mama Mia, alam ko na siya ang kasagutan sa aking mga problema. Sa isip ko, isa yung paraan para maisalba ko ang aking sarili. Maisalba ko rin o maisasalba ko rin ang reputasyon at dignidad ng aking pamilya. Tapos, mawawalan din ng mga chismis at kahihiyan para sa batang isisilang ko pa lamang. Mama Mia, dahil sa nangyari ay humarap kaming dalawa ni Sandro sa mga magulang ko. Hinaalam namin ang sitwasyon ko pero syempre, omitted na doon o hindi nakasali doon ang katotohanang hindi anak ni Sandro ang dinadala ko. Inangkin ni Sandro ang bata. Sinabi niya sa mga magulang ko at mga magulang niya na amin o kami ang nakabuo ng bata na nasa sinapupunan ko. Siyempre, hindi naman po smooth sailing ang lahat. Nung una ay nagalit siyempre ang aking mga magulang. Sino ba namang mga magulang ang masasayahan? Lalo na kapag nabuntis ang anak nilang hindi pa kasal at hindi pa tapos sa pag-aaral. Pero dahil nanindigan si Sandro at sinabi niya Mama Mia na ako ay kanyang pakakasalan, ay wala na ring nagawa ang mga magulang ko kundi tanggapin ang sitwasyon namin. Mabilis na naplano at naidaos ang aming kasal ni Sandro. Simple lang ang naging kasal na yon. Intimate wedding. Ang sabi ng mga magulang ko ay kailangan na talagang bilisan ang pagpapakasal sa aming dalawa para nang sa ganun ay hindi na ito abutin ng paglaki ng aking sinapupunan. Mas mabuti na yung nauna ang kasal kaysa sa paglaki ng tiyan para iwas chismis. Sa mata ng mga tao, kami ay masayang mag-asawa na naghintay talaga sa tamang panahon. Sa mata ng mga tao, kami ay nagmahalan simula po nung aming kabataan hanggang sa nagdesisyon kaming magpakasal at bumuo ng pamilya. Puno ng ngiti mula sa mga magulang ko na ang akala nila ay si Sandro talaga ang aking pinakamamahal. Na ang akala nila na ang kasal namin ay isang kasal na punong-puno ng kasinungalingan sa harap nila. Walang nakakaalam ng buong katotohanan kundi kaming dalawa lang ni Sandro. At nang dumating na nga ang anak ko sa buhay namin, si Sandro ang unang humawak sa kanya. Siya ang nag-alaga sa akin habang nagpapagaling ako mula sa aking panganganak.
Siya ang bumabangon sa madaling araw para magtimpla ng gatas para sa bata. At siya ang tinawag na daddy ng anak ko. Pangalan at apelyido ni Sandro ang nakalagay sa birth certificate ng anak ko, Mama Mia. Siya ang kinikilalang ama ng batang itinakwil ni Carlo noon. Lumipas ang mga taon, naging mabuting asawa si Sandro. Naging mabuti rin siyang ama sa batang hindi naman kaniya. Hindi ko kailanman siya nakitang nagreklamo, kahit alam niyang ang puso ko ay hindi pa rin sa kanya. Ni minsan ay hindi siya nagdemand, Mama Mia. Ni minsan ay hindi siya nagalit. Tuwing nakikita ko siyang kalaro ang anak ko o tinatahan ito kapag umiiyak, may parte talaga ng puso ko na nalulungkot. Sinusubukan ko namang mahalin siya, Mama Mia, sa paraang minahal ko noon si Carlo. Pero laging may hadlang sa pagitan naming dalawa. Hadlang na gawa ng nakaraan na hindi ko kayang burahin pa. 5 taon namin noon na pagsasama ni Sandro. Hindi na muling sumulpot pa si Carlo. Hindi na siya nagpakita. Hindi na rin siya nagtanong tungkol sa bata. Kaya naman sinabi kong tanggap ko na talaga na ito na ang buhay ko. Ito na ang buhay ko kasama si Sandro at ang anak namin. Yes, anak namin, Mama Mia, dahil yun naman talaga ang pakilala namin sa lahat. Anak naming 2. Mama Mia, natuto ako noon na mamuhay ng tahimik. Natuto ako noon na i-train ang isip ko na talagang paniwalaan at tanggapin na si Sandro na ang aking magiging katuwang habang buhay. Na si Sandro na ang magiging kasama ko habang panahon. Natuto akong mamuhay at tanggapin na ito na talaga ang aking kapalaran. Pero Mama Mia, ang akala ko na tuloy-tuloy na natahimik kong buhay. Ang akala ko na tuloy-tuloy na isang buhay na matiwasay kahit na hindi naman buo ang kaligayahan, ay masisira pala dahil lamang sa isang araw. At dahil lamang sa pagbabalik ng isang nakaraan na kailanman ay hindi ko makalimutan kahit anong pilit ko pa. Nagsimula ang lahat nung nagkita kami muli ni Carlo sa isang car wash. Hindi kailanman pumasok sa isip ko na makikita ko siya doon. Nandun lang ako para magpalinis ng kotse. Nang biglang magtama ang mga mata naming 2. Gulat na gulat ako, Mama Mia. Kaya mabilis akong tumingin sa ibang direksyon para hindi niya makita ang sobrang pagkagulat, pati na rin ang kasabikan na nasa aking mga mata. Noong nakatingin ako sa ibang direksyon, ay pilit ko pang tinatanong ang sarili ko kung si Carlo ba talaga ang nakita ko o baka bunga lang ito ng guni-guni ko. Sinubukan kong tignan pa siya sa peripheral view ko. Nakikita kong kilos at mukha nga ni Carlo. Medyo tumanda lang siya ng konti at naging mama pero siya pa rin ito. Sa sobrang kaba ko, Mama Mia, ay ang ginawa ko ay pilit kong inabala ang sarili ko sa pagsi-cellphone. Pilit akong nagkukunwari na may tinitignan, na busy. Umaasa akong maglalakad na lang siya palayo. Umaasa akong tulad ko ay nagulat siya. Umaasa akong natatakot pa rin siya. Sa naging bunga ng mga mapupusok naming desisyon noon at kusa na lang siyang lalayo sa akin.
Pero hindi iyon ang nangyari. Bigla siyang lumapit na para bang matagal lang kaming hindi nagkita at ngayon lang nagkaroon ng chance. Na para bang hindi niya ako iniwanan sa ere dati. Na para bang wala siyang kasalanan sa akin. Sa isang iglap, Mama Mia, parang bumalik ang 5 taon na nakaraan. Gaya ng sabi ko, hindi nagbago ang itsura niya. Medyo tumanda lang siya ng konti at naging mama pero pareho pa rin ang mga mata at ang ngiti na minsang kinahumalingan at minahal ko ng sobra. Bumalik lahat ng alaala. Lahat ng pagmamahal na pilit kong kinakalimutan sa loob ng 5 taon. Lumapit siya sa akin. Walang pakialam kung nagulat ako o hindi. At kinausap niya ako, Mama Mia, na para bang hindi niya ako ginawan ng masama. Na para bang hindi niya ako iniwanan sa giyera at nagpakalayo-layo siya at pinili na iligtas ang kaniyang sarili. Sinabi ko sa kaniyang katotohanan. Sabi ko, may asawa na ako. Sabi ko rin sa kanya na masaya na ako sa buhay ko. Kaya wala nang dahilan pa para mag-usap pa kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, tapos na ang tsansa niya na makipag-usap sa akin. Lalong-lalo na nung iniwanan niya ako sa ere. Pero naging mapilit siya, Mama Mia. Hindi siya nakinig sa lahat kahit anong dahilan na binanggit ko. Hindi ko siya pinansin. Nagdasal talaga ako noon na matapos na ang pagka-car wash ng kotse ko para makaalis na ako sa lugar na yon. Mama Mia, yun ang pinakamatagal na mga minuto ng buhay ko. At nung sinabi na nga ng attendant na tapos na ang kotse ko, ay umalis na agad ako doon. Sinabi ko sa isip ko na ayoko nang bumalik sa nakaraan. Sinabi ko sa isip ko na ayoko nang muli pang masaktan. Pag-uwi ko noon, hindi ko aakalaing magsisimula na palang maging makulit si Carlo. Na hindi pala niya tinanggap ang rason ko. Na hindi pala niya nirespeto na may asawa ako at masaya ako sa piling ni Sandro. Nahanap ni Carlo ang mga social media accounts ko at dun siya nag-umpisang tumawag at mag-message sa akin. Laging may mensahe sa mga social media accounts ko, Mama Mia, araw-araw. Lagi siyang naghahanap ng paraan para lang makausap ako. Inisip ko nung mga panahon na yon. Sana ganito siya ka-persistent nung nalaman niyang buntis ako. Siguro siyang napakasalan ko. Siguro tunay ang kaligayahan na binabanggit ko. Sa una ay paulit-ulit akong tumatanggi sa kaniyang paanyaya na mag-usap naman daw kaming dalawa. Sinabi ko sa kaniyang may asawa na ako at ayos na ang buhay ko kaya ayoko na ng gulo. Pero hindi siya tumigil. Parang hindi siya naniniwalang masaya ako, Mama Mia. Minsan nagme-message siya sa akin ng simpleng pangangamusta lang. Minsan naman ay mga salitang ramdam kong nanghihinala siya na hindi ako masaya. Ramdam ko na parang ibinabalik niya ang nakaraan naming dalawa. Sinabi ko sa kanya na wala nang saysay ang lahat ng yon. Wala nang saysay na balikan pa namin ang nakaraan dahil pareho na kaming may kasalukuyan na hinaharap. Sabi ko mas mabuting hindi na kami mag-usap. Pero parang walang naririnig si Carlo. Parang wala siyang nababasang pagtanggi ko. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niyang gusto niyang mag-usap kaming dalawa ng kami lang. Sabi niya, Mama Mia, hindi na raw niya ako guguluhin kapag nakipag-usap ako sa kanya ng maayos. Gusto niya raw ako makausap ng mas personal at mas matagal.
na gusto niyang malaman ang mga nangyari sa akin sa mga nakaraang taon. Sa mga panahong iniwanan niya ako. Ayoko talaga sanang makipagkita pero napilit niya ako sa sinabi niyang kapag naintindihan na niyang lahat. Kapag nakita na niya na totoo ang lahat ng sinasabi ko ay titigilan na niya ako. Kaya ako nakipagkita sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, sige na, isang beses lang. Para lang mag-usap kaming dalawa. Para lang may closure kami. May parte kasi sa akin, Mama Mia, na gusto ring marinig ang mga paliwanag niya. Kung ano ang dahilan niya, bakit bigla niya akong iniwanan noon. Mama Mia, akala ko isang pag-uusap lamang tapos magkakaroon na ng closure at magiging close book na ang sa aming dalawa. Pero hindi pala doon matatapos ang lahat. Akala ko matapos kong makipag-usap sa kanya ay titigilan na ako ni Carlo pero hindi. Mula nung nakipag-usap ako at pumayag akong magkita kaming dalawa, ay lalo siyang naging mas mapilit. Para bang sign niya yun, yung pagpayag ko na mag-usap kami sa unang pagkakataon, na masabi niya sa sarili niyang siya pa rin ang laman ng puso ko. Mama Mia, may kung anong paraan din si Carlo para lagi niyang malaman kung saan ako madalas na magpunta. Hanggang sa isang hapon, bigla na lang siyang sumulpot sa labas ng opisina na pinagtatrabahuan ko. Sinabi niyang gusto lang niyang makipagkape kasama ko. Magkwentuhan daw kahit sandali for old time's sake. Dahil nga ayokong machismis sa opisina, kapag tatanggi ako at makita ko ng mga kasamahan ko, ay pumayag ako. Pero pagkatapos noon, nagsunod-sunod na ang pagkikita namin hanggang sa parang naging normal na sa amin ang maglaan ng oras araw-araw para sa isa't isa. Sa umpisa, Mama Mia, simpleng usapan lang ang meron kami. Pero habang tumatagal, bumabalik yung dating closeness namin. Yung mga tinginan namin, yung mga hawakan, at yung dating spark na akala ko ay matagal nang nawala. Dumating ang oras na hindi na lang basta kwentuhan ang bawat pagkikita naming dalawa. Mama Mia, dumating ang oras na nakontrol ako ng sarili kong emosyon at damdamin. At tuluyan akong bumigay kay Carlo. Oo, Mama Mia, may nangyayari ulit sa amin ni Carlo sa kama. Isang bagay na alam kong mali pero hindi ko mapigil-pigilan. Hanggang sa nasanay ako sa mga palihim naming pagkikita. Mama Mia, siya po ang nagbibigay ng kakaibang excitement sa araw ko. Excited akong gumising sa bawat umaga dahil naiisip kong magkikita na naman kaming dalawa. Dahil kay Carlo ay natuto akong magsinungaling. Lagi kong sinasabi kay Sandro na may overtime ako sa trabaho. Minsan, sinasabi ko sa kanya na may mga meetings kami, na may mga importanteng inaasikaso. Nag-iba ang oras ng uwi ko mula sa trabaho. Natuto rin akong magbura ng mga messages. Natuto rin akong maglagay ng password sa cellphone ko kahit hindi naman yun tinitignan ni Sandro. Malaki ang tiwala ng asawa ko sa akin. Hindi namin tinitignan ang cellphone ng bawat isa. Pero kahit na ganun, siguro kapag nangangaliwa ka, ay talagang may isip mong mag-change password. May isip mong bantayan o lagyan na muna ng harang bago pa mahuli ka ng asawa mo. Sa bawat araw na lumilipas ay tila mas lalong lumalalim yung relasyon namin ni Carlo.
kahit alam kong kasalanan nito sa asawa kong si Sandro. At habang kasama ko si Carlo, Mama Mia, parang bumabalik ako sa panahong kami pa. Nung mga panahon na bago pa niya ako iniwan. Para akong bumalik sa pagiging teenager. Nakakakilig, nakaka-inspire. Nakakatawa, Mama Mia, pero kahit alam kong siyang dahilan kung bakit ako nasaktan, siya pa rin pala ang nakakapagpabilis ng tibok ng puso ko after all these years. Kahit siyang dahilan ng pagluha ko, kahit siyang dahilan ng wala sa oras na pagpapakasal ko kay Sandro, ay siya din pala ang magiging dahilan para muling ngumiti ang puso ko, para muling magkaroon ng buhay ang bawat umaga ko. Dumating yung point na gusto nang tapusin ni Carlo yung palihim naming sitwasyon. Gusto niyang iwan ko na raw si Sandro at tuluyan na akong sumama sa kanya. Sabi niya, handa na siya sa lahat at gusto niyang mabuo kami bilang pamilya kasama ang anak naming dalawa. Handa na raw siyang bumawi sa mga taon na iniwanan niya kami. Hindi ko alam kung paano magre-react dun sa mga sinabi niya. Matagal na panahon kong hinintay na marinig yun dati. Pero iba na kasi ang sitwasyon ko ngayon. Iba na ang sitwasyon namin ngayon. May asawa na ako. At kahit hindi ko mahal si Sandro gaya ng pagmamahal ko kay Carlo, hindi ko pa rin kayang baliwalain lahat ng mga ginawa niyang pagsasakripisyo para sa amin. Naalala ko si Sandro. Naalala ko kung paano niya ako tinanggap ng buong buo. Kung paano niya tinuring na parang sarili niyang anak ang anak ko. Wala siyang reklamo, walang tanong, walang kondisyon. Kahit hindi ko siya mahal, binuo niya ang pamilya namin para sa anak ko. Binuo niya ang pamilyang winasak ni Carlo. Si Carlo naman, siya ang unang lalaking minahal ko. Siya rin ang unang lalaking nakasama ko sa paraang hindi ko pa nagagawa noon. Si Carlo rin ang nag-iisang lalaking nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Kaya nang sabihin niya sa akin gusto na niyang bumalik kami sa isa't isa, na gusto na niyang bawiin kaming mag-ina kay Sandro, ay nagulo talaga ang isip ko, Mama Mia. Inamin rin sa akin ni Carlo na may asawa na siya pero hiwalay na siya sa asawa niya sa US. Kaya wala na raw hadlang para magsama kaming dalawa. Wala nang ibang hadlang maliban sa katotohanan na kasal ako kay Sandro. Mama Mia, nararamdaman at nakikita ko kay Carlo ang pagmamahal na hindi ko kailanman natutunang maramdaman kay Sandro. Pero kapag magkasama kami ni Carlo, sa bawat pag-uwi ko sa bahay at makikita ko si Sandro na matyagang inaalagaan at minamahal ang anak ko, ay nakakaramdam ako ng sobrang hiya sa aking sarili at sobrang awa naman para sa lalaking minahal ako ng walang kondisyon. Sa tuwing magkatabi kaming nakahiga ni Carlo sa kama at hawak niya ang kamay ko at tinatanong kung kailan ako iiwan si Sandro, ay hindi ko po alam ang isasagot ko. Gusto kong maniwala sa mga sinasabi niya na gusto niyang mabuo at magkakasama na kaming tatlo, na kaya niyang maging mas mabuting ama sa anak namin kaysa kay Sandro. Pero sa likod ng isip ko, bumabalik yung tanong, kung kaya niya kaming iwan noon ng basta-basta, paano ako makakasigurado na hindi na niya yon uulitin pa? Hanggang sa napagdesisyonan ko, kailanman hindi mapapantayan ni Carlo ang pagmamahal na binibigay ni Sandro sa anak ko.
Doon ko napagdesisyonan na kailangan ko nang tapusin ang kung anumang meron sa amin ni Carlo. Hindi ko na kaya ang guilt na nararamdaman ko sa puso ko. Hindi lang dahil mali, kundi dahil alam kong walang patutunguhan ang relasyon namin. Kaya bigla kong pinutol ang lahat ng komunikasyon ko kay Carlo. Hindi ko pwedeng ipagpatuloy ang ganitong kasalanan. Kahit ilang beses ko nang sinabi kay Carlo na tapos na kami, ay parang hindi po siya marunong makaintindi. Araw-araw ay may message pa rin siya sa akin. Minsan sweet para magpahina ng loob ko, minsan naman galit na may kasamang pagbabanta. Noong una, Mama Mia, ay sinusubukan ko pang mag-reply at sinusubukan ko pang ipaliwanag sa kanya kung bakit ayoko na. Sinasabi ko na hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol din ito para sa anak ko at para din sa asawa ko. Na kahit gaano pa man kainit ang mga pinagsasaluhan naming sandali, ay hindi pa rin noon nabubura ang katotohanan na may asawa ako at mali ito sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Umaasa ako noon na sana maintindihan niya. Pero habang tumatagal, napansin ko na tila mas lalo pa siyang nagiging makulit. Lalo na kapag nagpapaliwanag ako. Kaya dumating yung point na hindi ko na lang siya nire-replyan. Pero hindi pa rin siya tumitigil. May araw na bigla siyang magpapakita sa labas ng bahay habang wala si Sandro. May araw naman na bigla ko na lang siyang makikita sa labas ng office namin. Lagi siyang may dahilan para ako ay kanyang lapitan at pilitin akong makipag-usap at sumama sa kanya. Oo, Mama Mia, mahal ko po si Carlo. Oo, nung una, nakakaramdam ako ng kakaibang ligaya kapag kasama ko siya. Pero nung nagdesisyon na akong itigil na ang lahat, kaya lang hindi siya pumapayag at pinipilit at tinatakot niya ako. Dun ko naramdaman na hindi na ako malaya. Alam kong hawak na niya ako sa leeg. Hindi na ako basta-basta nakakatanggap ng simpleng kamusta na lang galing sa kanya. Kapag may message siya, madalas ay may mga pictures namin together o kaya naman ay screenshot ng mga chats namin. Mga ebidensyang kayang sumira sa buhay ko sa isang iglap lang. May mga pictures mula sa mga hotel na pinuntahan namin. May mga kuha sa loob ng kwarto. Meron pa na nakayakap ako sa kanya habang nakapikit na tila natutulog. Sinisend niya ang mga yun sa akin para bang paalala na wala na akong magagawa para makawala sa kanya. Nahawak na niya ang buhay ko. Alam niya ang lahat ng sikreto ko. Sapat na yun para tuluyang masira ang buhay ko kung maisipan niyang ibunyag ang mga ito. Isa pa sa mga bagay na lalong nagpapabigat sa sitwasyon ko ay ang kagustuhan ni Carlo na makita ang anak namin at ang kagustuhan niyang ipagtapat ko sa anak namin ang katotohanan. Ilang beses na niyang binanggit yun. At sa bawat pagkakataon na ino-open up niya ang topic na yon, Mama Mia, ay tila ba ako naiipit sa gitna. Naiintindihan ko naman ang dahilan niya. Gusto niyang makilala siya ng anak namin bilang tunay na ama. Pero para sa akin, hindi pa ito ang tamang panahon. Natatakot akong magulo ang buhay ng anak ko. Lumaki siyang si Sandro lang ang kilala niyang ama at wala siyang idea na may ibang kwento sa likod ng pamilya namin. Walang kaalam-alam ang bata at isa pa, Mama Mia, batang-bata pa siya para sa mga katotohanan na ganon. Alam ko, hindi pa niya maintindihan kahit anong paliwanag ko dahil sobrang mura pa talaga ng edad niya. Pero isang salita lang mula kay Carlo
Alam ko rin na pwedeng magbago ang lahat. Pwedeng masira ang isang bagay na pinoprotektahan ko sa ngayon. Sa bawat ganitong pagkakataon, ramdam ko yung halo ng kaba at galit sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw, gusto ko siyang layuan ng tuluyan, pero alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ang gusto niya ay kaming dalawa ng anak niya. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko, Mama Mia, ay unti-unti po akong nawawala. Hindi na ako makatulog ng maayos sa gabi. Sa trabaho naman, madalas na akong tulala. Sa bahay, kahit anong lambing at kabaitan ni Sandro, hindi ko magawang maging totoo sa kanya. At sa tuwing tinititigan ko ang anak ko, nasasaktan ako, lalo na kapag naiisip ko na maaaring dumating ang araw na masira ko ang pamilyang meron siya. Alam kong kapag iniwasan ko ng tuluyan si Carlo, ay pwede niya talagang sirain ang buhay na meron ako ngayon. Pero Mama Mia, minsan naiisip ko, baka mas mabuti nang sumama na lang ako sa kanya at magsimula kami ulit, kahit mali. Kahit ilang beses ko nang sinasabi sa sarili ko na mali ang ginagawa namin ni Carlo, hindi ko pa rin magawang tuluyang lumayo sa kanya. Oo, nandun na tayo. Bina-blackmail niya ako. Pero sa kabila ng lahat ng pambablackmail niya sa akin, Mama Mia, sa kabila ng lahat ng yun, ay hindi ko maitatangging siya pa rin ang laman ng puso ko. Hindi ko maitatangging siya pa rin ang hinahanap-hanap ng katawan ko. At siya pa rin talagang mahal ko. Kahit pilitin kong magalit, kahit paulit-ulit kong alalahanin noon kung paano niya ako iniwanan sa ere at kung paano niya ako nasasaktan ngayon, lagi pa rin may parte sa puso ko na bumabalik ng paulit-ulit sa kanya. Alam kong mali. Alam kong ginagamit niya ako sa pamamagitan ng pananakot. Pero hindi ko rin madedenay, Mama Mia, na sa tuwing may paulit-ulit na nangyayari sa aming dalawa, ay hindi na lang yun basta dahil sa pananakot o pang-blackmail niya. Hindi na lang yun basta-basta dahil sa takot akong masira niya ang buhay ko. Kundi nagpapaubaya din talaga ang puso ko. Nagpapaubaya din talaga ang damdamin at katawan ko. Kusang loob ko pa rin ibinibigay ang lahat-lahat kay Carlo. Kaya naman mas lalo akong nalilito dahil alam kong hawak niya ako dahil sa takot. Pero sa totoo lang, kahit wala ang mga banta niya, baka hindi ko rin siya kayang iwasan ng matagal. Mahal na mahal ko pa rin talaga si Carlo, kahit alam kong mali. Pero paano si Sandro? Paano ang lalaking tumanggap sa akin ng buong buo? Paano yung utang na loob ko sa kanya? At yun ang pinakamasakit, Mama Mia. Hindi ko alam kung pipiliin ko ang taong mahal ko, pero kaya kong saktan? O ang taong hindi ko mahal pero binigay sa akin ang lahat ng walang hinihinging kapalit. Para akong natrap sa isang problema na ako rin naman mismo ang may gawa. Pero ngayon, hindi ko na alam kung papaano pa lalabas sa ganitong sitwasyon. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko, Mama Mia. Avid fan niyo po ang isang office mate ko at sa kanya ko na-discover itong YouTube channel mo. Kaya naisipan ko ring mag-share ng kwento ko. Nagbabakasakali akong gumaan kahit papaano ang bigat na dinadala ko. Again, thank you so much po and God bless you, Mama Mia. Regards, Ava.
Nako, parang dapat Eva ang pangalan mo. Parang hindi dapat Eva. Parang Eva. Eva at Adan. Ay yung dalawa ni Carlo, si Eva at Adan. Well, I acknowledge na sobra talagang mabigat yung sitwasyon na meron ka ngayon, Eva. Sobrang bigat na alam mong mali, pero yun ang nagpapasaya ng puso mo. Yun ang nagpapa-excite ng katawan mo. At yun ang parang nagbibigay sa iyo ng dahilan para mabuhay ng masaya sa mundo. Sa kabilang banda naman, merong isang tao na nagbibigay sa iyo ng buong pamilya, pero kahit buo ang pamilya ay hindi naman buo ang kasiyahan na nararamdaman mo. Hindi naman buo ang pagmamahal dahil hindi mo naman siya magawang mahalin. And mind you, kung talagang hindi mo siya mahal, o baka hindi mo lang siya na-appreciate ngayon dahil lagi siyang ganyan, mind you, kung hindi mo mahal ang isang tao at hindi mo siya minahal, sa loob ng ilang taong pagpipilit mo sa sarili mo, ay baka hindi mo talaga siya magagawang mahalin kahit kailan. Pero, Eva, una sa lahat, alam mo naman, 'di ba? I'm all for legal wives, legal husband. Kasi asawa din ako eh. So, dun ako sa mga legal. Kaya lang, iba kasi ang sitwasyon ninyo ni Carlo at ni Sandro. Kasi kayong dalawa ni Sandro, alam nyo sa simula pa lang na hindi mo siya mahal. Alam nyo sa simula pa lang na siya lang ang nagmamahal sa'yo. Ang sa akin naman, kung talagang si Carlo ang kasiyahan mo, si Carlo ang kaligayahan ng puso mo, well, ang kailangan mong gawin ay maging tapat ka kay Sandro. You owe him that at least, 'di ba? At least man lang, kung hindi mo magawang mahalin siya, at least man lang maging tapat ka sa kanya. And you know, Sandro, alam mo siya, kilala mo siya. Lahat ng sikreto mo dati, lahat ng problema mo dati, siya ang nalalapitan mo. At alam ko na nararamdaman Nararamdaman din yan ni Sandro. Nararamdaman niyang hindi mo siya mahal. At alam kong ramdam din niya na may iba ka. O baka nga, alam na niya eh. Baka nga naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon na ikaw ang magsabi sa kanya. Kasi 'di ba girl, at least man lang sa lahat ng sakripisyo niya, sa lahat ng pagmamahal niya, at least man lang maging honest ka sa kanya. Pag-usapan niyo yan, hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang magkaibigan na dati ay nagkasundo na pumasok sa ganiyang klaseng sitwasyon. Kausapin mo siya. Humingi ka ng tawad sa kanya, although hindi naman talaga magiging sapat ang paghingi mo ng tawad at wala naman talagang, ang tawag dyan? Wala naman talagang kabayaran o wala naman talagang sapat na rason o sapat na dahilan para kahit man lang konti ay mabawasan yung sakit na mararamdaman niya kapag inamin mo na sa kanya ang katotohanan. Pero at least be honest. Yun talaga ang utang mo kay Carlo, kay Sandro, ang maging honest ka sa kanya. At kapag naging honest ka kay Sandro, alam mong naging honest ka na rin sa sarili mo. Pagkatapos niyo mag-usap, kausapin mo siya tungkol sa bata. Oo, may karapatan niyang sino ba yan? Si Carlo, pero higit na mas may karapatan itong si Sandro. Alam mo kung bakit? Kasi siya ang nagpakaama. Tatay lang naman si Carlo eh. Nag-donate lang siya ng sperm cell. Pero ang nagpakaama ay walang iba kundi si Sandro. Nakakalito naman itong mga pangalan na to. Carlo, Sandro, ano pa talaga? Magkatunog pa talaga, no? Pero, pag-usapan nyo, kausapin mo si Carlo at kausapin mo rin si Sandro. Sabihin mo kay Carlo lahat ng ang kapal naman talaga ng mukha ng Carlo na yan. Hindi na napigilan ng sarili. Ang kapal ng mukha ng Carlo na yan, ha? Pagkatapos niya kayong iwan, pagkatapos niyang iwanan yung bata, tapos ngayon, basta-basta na lang niya aangkinin ulit. Ang kapal-kapal, ang sarap anuhin ng nail cutter. Ayan, may nail cutter ako dito.
Ang sarap kurutin ng mukha niya ng nail cutter ng 1,000 beses. Kapal eh. 'Di ba? So, kausapin mo siya. Yes, I love you. Yes, ikaw pa rin. Pero, wag niyo namang kawawain ng masyado yung tao. Wag niyo masyadong kawawain si Sandro. Dahil alam mo, girl, I'm not wishing any ill things to happen to you, ha? Pero, naniniwala kasi ako sa karma, girl, eh. Naniniwala kasi ako na lahat ng ginagawa natin sa mundo ay may balik ang lahat ng yun sa atin. Pwedeng ang balik ay maganda dahil maganda ang ginawa natin. Pwede rin ang balik ay masama dahil sa masamang ginawa natin. Pero tatandaan mo, hanggat matagal ang balik, ay may halong interest na yan. Kapag nagtitiis ka na gumagawa ng tama, ang balik sa'yo kapag matagal ang balik ay bonggang-bonggang blessings talaga. Pero kapag gumawa ka ng mali at matagal bago bumalik sa'yo ang kamalian na yon, ay bonggang-bongga din talaga yung bad karma. Naniniwala ako dun. So, bago pa man dumating yun, ayusin mo na ang buhay mo, Ava. Kasi bilang, sabi mo, avid fan kita, bilang tagapakinig kita, concerned din naman talaga ako kung anong mangyayari sa buhay mo. So, sana kausapin mo si Sandro. Alam ko, hindi yan bobo si Sandro. Tanga lang yan talaga sa pag-ibig ko. Hindi yan bobo. Kasi, nararamdaman niya na yan eh. Yung late night na pag-uwi mo, yung mga, sabi mo, meetings, sabi mo may mga ganyan. Alam kong alam niya yan. Kung meron tayong intuition bilang babae, nasisigurado ko na meron ding mga lalaki na may ganun. At syempre, hindi po papayag ang Diyos na yung taong mabait, na yung taong mabuti, habang buhay na maluloko. Kita nyo yung nangyari dun sa matagal na tong nag-trending, yung sa CEO dun sa Coldplay concert. 'Di ba? Tignan mo anong nangyari. Dun talaga, as in napahiya talaga siya sa buong mundo. Nawalan pa siya ng mga kung ano-anong mga investors, nawalan pa siya ng posisyon sa trabaho, parang ganon. 'Di ba? Nawalan din ng respeto ang mga tao sa kanya, sa kanilang dalawa pala. Ganon. Hindi pumapayag ang Diyos, Ava, na may saktan tayong tao. Hindi sapat na nagigilty tayo. Hindi sapat na pagkatapos nating makipagtsuktsakan dun sa mahal natin, uuwi tayo sa bahay, tapos andun ang ating asawa, tapos nasasaktan, makonsensya tayo, nasaktan tayo kasi nasasaktan siya, nakukonsensya tayo. Hindi sapat yun. Hindi yun yung kabayaran. Hindi yun yung karma. Dahil guilt mo lang yun eh. May balik talaga yan. So bago pa man lumala ang sitwasyon, kausapin mo na si Sandro. Kasi parang wala ding mangyayari pag uusap niyo ni Carlo eh. Kasi kung totoo lang, kung nais mo lang talagang umiwas dyan sa Carlo na yan, sana kinausap mo na asawa mo, tapos nag-file na kayo ng restraining order, nag-blotter na kayo, nagpapulis na kayo, ganon. Sana ganon ang ginawa mo. Pero hindi. Hindi mo ginawa yun kasi nga aminado ka. Aminado ka na mahal mo pa rin si Carlo. Aminado ka na sa kanya ka pa rin na-excite, sa kanya pa rin tumitibok-tibok yung mo. Ganun, 'di ba? At least, be honest. Bigyan mo naman ng kalayaan si Sandro. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon na maging maligaya sa piling ng iba. Hindi porket sabi mo, si Sandro naman ang may gusto nito eh. Si Sandro naman ang nag-offer, 'di ba? Yun kasi ang natin eh. Don't be defensive, pero yun ang defense mechanism natin. Bakit sinabi ko bang pakasalan niya ako? 'Di ba? Ganon. Pero mag-asawa kayo, girl. Sa mata ng tao, wag mo na lang isipin yung mga tao, yung machismosa, yung mga nangingialam sa buhay ng iba, wag mo na lang yung isipin. Yung Diyos na lang. Pero kung hindi ka naniniwala sa Diyos, ay ibang usapan naman yun. Pero kung naniniwala kang may Diyos, the Lord is fair and just. So, magiging patas talaga siya. At kapag may sinaktan kang mabait, sigurado, masakit ang balik nun.
So, ngayon, ang gawin mo, mag-ipon ka ng lakas ng loob, sabihin mo kay Sandro, mag-usap kayo bilang magkaibigan, bilang mag-asawa, sabihin mong nagkamali ka na ganito. Kung gusto mo talagang makasama na si Carlo, di sabihin mo kay Sandro na, sorry, ginawa ko naman ang lahat. Ayaw na kitang saktan ng paulit-ulit. Ganun. Sabihin mo sa kanya. Pero, gaano ka ba nakakasigurado na talagang hiwalay na ang Carlo na yan dun sa asawa niya? Napaka-manipulative na tao eh. Ikaw naman, umiibig, tumitibok-tibok ng mabilis yung dibdib, madali ka lang talagang manipulahin. Kasi tayo, when we're in love, we tend to be blinded by the red flags na nakikita natin. So, ang mangyayari dyan, ginagawa natin ng justification yung ginagawa niya. I'm not saying na siguraduhin mong totoo ang sinasabi ni Carlo na hiwalay na sila tapos tsaka ka makipag-ano sa kanya. I'm not saying that kasi nagiging sigurista ka, girl. Ang akin, kung hindi ka talaga masaya kay Sandro, sabihin mo sa kanya magkipaghiwalay ka. Whether or not babalik ka kay Carlo o hindi. Tapos, kausapin mo si Sandro tungkol sa anak mo, sa anak ninyo. Kasi kahit anak yan ni Carlo, si Sandro ang nakarehistro, si Sandro ang kinikilalang anak ng bata. Alam mo, kung matalino si Sandro tapos nakikinig siya ngayon, ang gagawin niya, pupunta na siya sa abogado. Ang gagawin niya, magpa-file na siya ng kaso. O nakikinig siya ngayon, 'di ba? Mag-ano siya sa abogado, anong kaso, Mama Mia? Di pa ako abogado. Di pa ako abogado, pero for sure adultery yan. Tapos, 'di ba pag adultery, makukulong kayong dalawa, girl. Concubinage yung hindi makukulong. Ang concubinage, pag ang asawang lalaki ay nakiapid sa ibang babae. Yun ang concubinage. Hindi lang basta-basta nakiapid. May ano pa yung law natin na kailangan nagtalik sila sa nakakahiyang paraan, parang ganon. Ganon, parang may layway or leeway. Ano ba ang tamang term? Basta, parang may margin. Para sa mga lalaki, unfair, no? Oo. Na kapag, concubinage yung kaso mo, kung ang asawa mong lalaki nangaliwa, siya lang makukulong. Yung babae niya, ang mangyayari, ang tawag dun, basta parang palalayuin sa'yo ng ilang mga kilometro. So, kung you are in Manila, siguro dapat nasa Laguna lang, nasa Batangas, Tagaytay lang, hindi kung dito sa Cagayan de Oro naman, dapat outside of Misamis Oriental yung babae. Parang ganon. Ganon. Pag concubinage. Hindi ko lang alam kung pagdating sa vowsy, kasi hindi ko pa yan masyadong nabasa. So, basahin natin yan, ha? Tapos, pag adultery, ikaw na babae na asawa, nakiapid ka sa ibang lalaki na hindi mo asawa. Ay, girl. Alam mo ba ang kaso dyan? Naku, makukulong kayong dalawa. So, kapag nakulong kayo, diba? Mabuti sana na hindi pa natutuklasan ngayon ni Sandro, magsabi ka na lang ng totoo, or kung natuklasan man lang niya, naghihintay siyang ikaw ang magsabi, kesa naman magkaroon ng kung ano yung utak niya at kasuhan kayong dalawa. Remember, kahit hindi mo siya mahal, asawa mo pa rin siya. Nasa kanya lahat ng karapatan. So, mag-isip ka, girl, okay? Sa lahat ng may mga comment ngayon, may mga gustong sabihin sa kwento natin ngayon, magsabi na kayo dyan. Mag-comment lang kayo dyan. Siyempre, be gentle with your comment, ha? Kasi babasahin yan ni Ava. Ava, I'm not mad at you, ha? Hindi ako galit. Wala akong Sinasabi ko lang ang katotohanan para kahit papaano, matulungan ka namang magising. Pero kung hindi ka pa rin magigising sa mga sinabi ko, hindi ko na yun problema, girl. Anyways, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento. At sa mga nanonood o nakikinig ngayon, post ka muna dyan, share mo muna to, tapos like mo na rin. At kung hindi ka pa subscriber, subscribe to this channel na tulungan mo akong marating ang 100,000 natin na goal. Charot, grabing goal yan. By the end of this year, sana tulungan niyo po ako. And syempre, hello ako sa ating mga members. Maraming salamat. Kay Maureen Tugab, kay Easy Gale, kay
Angeline Puaso, kay Maria Elena Abe, maraming salamat. Kay Gimaras Girl, kay Freaky at kay Mila Raduban, maraming thank you talaga sa inyong pagpapamember. Sa mga nagpa-member pero hindi ko pa nabasa yung pangalan, ay nako, tiyaga-tiyaga lang kayo dyan. Dahil binabasa ko ito ngayon, wala pa pong wala pa pong bagong membership dahil maaga po ito or early ko po itong nerecord. And bago tayo dumako sa ating mga pa-shoutout na mga subscribers, nako, alam nyo ba na na bukas ilo-launch natin, di ko alam kung naka-launch na ano na ba natin, may na-upload na ba, pero bukas puntahan nyo ang isang YouTube channel. Atin pa rin naman yun, pero iba ang content doon. Ganito pa rin, may mga stories pa rin, pero in English na yon, okay? At hindi yon yung version ng ganito, hindi yung mga Tagalog in English ko, hindi po yun ganon. Ibang kwento po ang mga nandoon. So, bukas i-announce ko ang pangalan ng YouTube channel. So, abang-abang kayo dyan. Okay? Hello ako kay Dayan Martinez. Maraming salamat. Daniel Felipe. Christina Sison. Thank you very much for listening. Hi din ako kay Riza Beltagal from Zamboanga City. Daniel, maraming salamat. Hi din ako kay Maricel Mina na kahit daw hindi nakakapag-comment ay araw-araw naman daw nakikinig. Thank you very much. Kay Lilibet Tubalias, maraming salamat. Nika Nix, watching from Hong Kong, thank you very much. Len Laksa from San Pedro, Laguna, thank you. Ay din ako kay Elizabeth Lagumbay, kay Chazi Chay, Angelita Villapuerte, Susan Boribor, Jeremy Bering from Coron, Palawan, kay Gail Easy, hi. Ruby Ramos, maraming salamat. Hi din ako kay Dan Resma at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you very much for being here and thank you so much for always supporting. Kung meron po kayong sariling kwento at karanasan na nais nyong i-share dito sa ating programa, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much again. Ako po si Mama Mia. Abang-abang bukas sa ating big announcement. Charot, parang Pinoy Big Brother. Thank you very much. Ingat po kayo. Love you. Bye!